Si Ayton lang yata yung hindi naging masaya after nilang manalo kontra sa Memphis Grizzlies. Sa isang laro kasi bago yan, nagkaroon ng deficit na performance itong si Ayton mula sa 4.6 rebound sa game na yan. At na-bench siya sa closing minutes, mas ginamit nga dyan ni Redick itong si Jackson Hayes. After mismo ng games na yan, sinabi ni Redick sa press interview na pakiramdam niya na dismayado nga raw itong si Ayton at frustrated sa games dahil nga pakiramdam nga raw nito hindi siya nabibigyan ng bola. At kung hindi nga siya nabibigyan kasi ng bola, mas bumababa ang focus at energy niya. Parang sinasabi niya ni Redick na kung hindi siya mabibigyan ng bola ng mga playmaker, bumababa yung impact nitong si Ayton sa game. May average yan ngayon na 14.3 points per game sa 70% na shooting nung nakaraang buwan, na sobrang taas nga raw pagdating sa isang center. Tapos may 8 rebounds pa yan per game sa 29 minutes at sa 20 games niya ngayong season. Maganda yung shooting niyan mula sa early games, pero pagpasok ng November, mula sa 70%, bumaba yan sa 62% at bumaba pa yan sa 55% sa kalagitnaan ng December. Mas mababa pa sa standard na efficient nitong si Ayton mula sa pagiging elite efficiency niya. Tapos ngayong January, bumaba pa yan lalo at bumagsak sa 50% kumpara nga sa 70% niya nung November. Kaya parang naging inefficient nga raw itong si Ayton simula nung nagka-injury siya. Since ng December 28 kontra Kings, bumaba sa 55% yung field goal niya. Kontra sa Piston, tumaas pa yan, nag 62%. Tapos ngayon sa laban nila kontra Grizzlies sa unang game, bumagsak yan sa 50% lang. Kaya sobrang layo nga raw talaga at naging inefficient yan. Kaya sinasabi mismo ni Redick na madalas bumababa ang efficiency ni Ayton at intensity kapag hindi siya nakakatanggap ng bola sa teammate niya tulad kay Lebron o Luka. Sa sinasabi na yan mismo ni Redick, may rebat naman dyan itong si Ayton. Kaya nagkaroon ng argumento yung mga to. Sinabi niyan mismo na bigs can feed themselves. Parang sinasabi niya na mali talaga si Redick dahil yung mga bigs na katulad nga raw niya, hindi naman kayang mag-create ng sariling opensa nang wala nga raw katulong na ball handler o playmaker sa lineup. Sabay sinabi pa niyan na may tiwala nga raw siya sa mga playmaker niya sa teammate, pero gusto pa rin nga raw nito na mas maging active nga raw yung mga teammate niya sa paghahanap sa kanya sa ilalim para mas maging effective nga raw siya pagdating sa on court. Kapag nabibigyan nga raw kasi si Ayton ng bola at touches, mas nagiging efficient to at productive kahit hindi siya starter player sa opensa. Mataas na shooting percentage na nagpapakita ng mas mataas na finishing sa close range at pick and roll opportunities. Kaya sinasabi nga mismo na ang center, lalo na ang skilled center tulad nga nitong si Ayton, mas nangangailangan ng touches at mula sa mga ball handler at playmaker na kasama niya para mas maging effective to. Sa laro kasi sa dalawang games kontra Grizzlies, si Luka at Lebron nag-score at nag-assist mula sa 100 to 120 points ng Lakers. Ibig sabihin, halos lahat talaga ng opensa dumadaan sa kamay ng duo na to. Dahil mismo kay Lebron at Luka, halos sila yung nagke-create ng plays kapag ginawa nilang mas maagang ma-involve nga raw itong si Ayton sa team offense nila mula early touches, pick and roll, lob pass. Lumalakas ang impact ni Ayton tulad ng second game nila sa Memphis na mas nabigyan siya ng touches kaya naging effective yan. May 15 points, 6 of 8 na field goal shooting plus 8 rebounds pa. Hindi nga raw nagawa yan sa unang game nila sa Memphis kaya bumaba yung efficiency niya. Kaya nga sinasabi sa mga report na kapag masyadong matagal nga na hawak ni Lebron o Luka ang bola, hindi nila napapasahan si Ayton at hindi na i-involve sa opensa, mas nagiging mabagal ang rotation nila. Kaya sinasabi dyan na ball movement ang susi para kay Ayton na makakuha ng maliit man pero mas quality na shots at touches. Kaya sa isang laro nakita naman na mas nag-focus talaga itong si Luka na mabigyan ng assist at mga back-to-back passes itong si Ayton mula sa mga pick and rolls at cuts na nagpapakita nga talaga na mas effective to sa bagay na yan. Magandang halimbawa nga raw to sa complementary playmaking duo nila. Ang duo ni Luka at Lebron ang nagko-control ng bola sa Lakers offense. Sila yung primary playmaker kapag mas active nga raw yung mga to sa play. Kay Ayton mula sa mga pick and roll, post entries, lob pass, mas magiging effective at efficient palalo itong si Ayton sa scoring at rebounding. Yan yung sinasabi mismo dyan.